Yo, kasi hindi Sir Female Casual Battle Rap Fan. Nandito tayo ngayon para manood, mag-react at mag-review ng rap battle. Bali, ang review nating battle ngayon is Scriptly versus Ban. 3 weeks ago na nung in-upload siya and medyo matagal-tagal na rin. Ngayon ko pa lang siya mapapanood. Nire-reserve ko talaga siya para dito sa reaction video kasi sobrang controversial ng battle na to. Pagka may dumadaan ng mga reels, ganyan, kasi sobrang viral na to eh. Kahit saan ka magpunta, TikTok, FB, may upload eh. Alam mo na, ginagatasan mong hip-hop page. Ini-skip ko siya para hindi ako may spoil. Gusto ko kasi genuine yung reaction ko. Makita ninyo, pumipiyok pa ako. Ang idea ko lang sa battle na to is na-cancel si Kilad. At marami nang mention sa akin eh, mapa FB, mapa TikTok, na wala daw magiging round 2 si Ban kung hindi daw dahil sa akin. I don't know, hindi ko alam. Sabi kasi nila, ako lang daw, hindi ako sure, correct nyo ako. Ako lang daw ang nakapansin nung scheme ni Scriptly about dun sa mga inasal PM3. Sa lahat ata nang nag-review, ako lang ata ang nakapansin nun, I don't know. Hindi ko i-claim. Ayoko i-claim. Pero yun kasi sabi ng mga nagme-mention sa akin. Kaya gusto ko rin panoorin to kasi parang naku-curious ako eh. Gusto kong isama kayo dito eh, kung ano yung magiging reaction ko. Okay, mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Jefferson sa Purko. Pa-shoutout idol, lagi ko pinapanood mga reaction video mo. Di na kasi ako updated sa Flip Top Battle eh. Busy na masyado gumagawa ng pera sa Saudi. Sana marami pang video mo mapanood ko. Salamat idol. Totoo yan. Pag yung focus ka gumawa ng pera, yung mga hobbies mo mapapabayaan mo muna eh. Shoutout Jefferson. Salamat sa panonood. Mag-iingat ka dyan sa Saudi. Mahirap maging OFW. Mag-iingat ka dyan. Shoutout kay Alan Lantino 8033. Pa-shoutout naman po. Old school fan po ako. Donggalo fans his Ghetto Dogs era. Pero nung napanood kita, nagsimula na ako makinig ng mga Flip Top Battle. Yun talaga. Alam mo, natutuwa ako ng ganyan kasi feeling ko nakakatulong ako sa liga. Kasi syempre, diba, ang lagi sinasabi sa mga nag-reaction video, ginagatasan yung Flip Top. Yes, ginagatasan namin. Pero feeling ko sa ganitong way na nakakapaghatak kami ng viewers, parang naibabalik namin sa liga. Kaya nga pag may live, talagang sinishare ko din yung lineup, ganyan. Ganun ka makakabawi sa liga eh. Shoutout kay Alan Lantino. Yan. Ang sarap marinig nun. Ang sarap marinig nun. Shoutout sa'yo. Maraming salamat. Shoutout kay Mon Christopher Clarino 954. Ano lang to, ako sino lang yung mga una kong makita, hindi ako namimili talaga. Shoutout madam, more content please. Yes, more content. Kailangan. Maraming salamat sa panonood. Sisikapin ko mabigyan kayo ng content na, alam mo yun, hindi pucho-pucho. Bago pa natin simula, naalala ko lang isuot ko ngayon. Shoutout sa Usad Brand, kay Mark Joseph Patino. Yan. Yan. Ang tagal ko na I mean, matagal na sa akin ko nung pinadala, pero parang bago pa din siya. Yung print niya wala pa rin crack. Lagi ko tong suot. Kung friend ko kaya sa FB ko na, yung personal FB ko talaga, may kita nyo, lagi ko tong suot, pang bahay, pang alis. Solid to, Usad Brand. Yan, kung gusto nyong kupal shirt tayo. Maraming salamat, Usad Brand, and kay Mark Joseph Patino, maraming salamat sa pagsuporta sa pinaggagawa natin na to. Okay, let's go. Review na tayo. I mean, reaction video, review ba? Nakakanugs mo. Nanalo ng coin toss. Si Ban, pinili niya ba una? Si Scriptly, ito ang murado natin para sa isang 2025 battle. Gubat 15. Unang banat, pakinggan natin. Scriptly. Hindi na ako magre-rebat. Mga minamahal kong ayasid. Misay. Pagpasensyahan nyo na kung minsan ako'y sobrang likot. Ako'y magpapakumbaba at handa sa inyo na maglingkod. Basta wag nyo lang sa akin gagawin yung ginawa ninyo kimot. Game? Bako ko'y bodybag si Ban na sa crowd madaming kapamilya. Like kung putang inabanlag pa rin si John Leo. Slant eyes. Gago. Ako na nag-volunteer mga repa para patunayan sa social media na di na kailangan ng 100 men para gulpihin tong gorilla. Alam niyo yun, yung sa, parang nagiging trend yan sa TikTok yun eh, 100 men versus ganito. Hindi ko lang alam kung saan yung original na context nun. Hindi ko lang alam, pero basta nauso siya, 100 men, something ganun. Para patunayan sa social media na di na kailangan ng 100 men para gulpihin tong gorilla. Mali ka nang nakasalubong mo, Cesar. Hindi ko gets reference nun, Cesar. Ikaw dito yung makuko, lata. Ikay napasubo, bata. Papatayin kitang sobrang brutal, mukha mo'y masusu. Gatan, ikay matututo, yawa. Sa mukha hiwa, tapos hila, sugat, bubo. Kaka, sabay hawak sa ulo, hawak sa baba. Ganda ng rhyme. Sabay ganun yung punch. Tangina mo, monkey box!
Nag-iisang lineup ng isa buhay tapos home court. Sabotahe, buwisit. Tangina, flip top. Kala ko PSP lang yung scripted. Pabor sa undefeated. Pero di ikaw yung tinatalakay ko. Ito'y partida kasi hindi ka pare yung kahanay ko at di ka uubra kahit ganapin pa to sa loob ng bahay nyo. Kahit ano daw? Pero di ikaw yung tinatalakay ko. Ito'y partida kasi hindi ka pare yung kahanay ko at di ka uubra kahit ganapin pa to sa loob ng bahay nyo. Ganapin pa to sa loob ng bahay. Tangina, ano lalamang mo sa akin? Bars? Jokes? Flow? Tingin mo ikaw ay sasapat? Estilo ko'y parang isa buhay 2025 kasi kayang-kaya ko lahat. Sa isang aspeto ka aangat. Kaso yung malas mo tol sagad sa crowd ka na nga lang lalamang. Master of crowd control, panata ba? Lakasalan ako sa talaga nanalo. Ni Manda Baliw, kakaiba na battle rap. Mukha kayong hindi magkasundo na silverback. Parang Planet of the Apes yung laban nyo, mga gago. Sobrang pangit nung laban nyo, dapat pareho kayong talo. Hindi kayo sikat ni Kenser! Aware din pala tong tangang to. Yung banat mo nakaraan, buti maaga mong napagtanto. Sabi mo di kayo magkakampyon ni Manda. Buti alam mo. Tangin ang pangalan yan. B-A-N. Ayan naman yung MP3. Naalala ko yung MP3. Tangin ang pangalan yan. MP3. Ginamit niya rin kay Bano. Tangin ang pangalan yan. Tanto, sabi mo di ganun na ganun din yung tono. Ni Manda. Buti alam mo. Tangin ang pangalan yan. B-A-N. To the game. Who gets B-A-N to the game? Ban to the game? Tunog laro kung susumahin. Amateur na naman yung mamamain. Hoy, B-A-N, welcome to NBA moments ka sa akin. Anagram. Diba aswang ka? Kaso tinatakwil ka ng pamilya mo, pare. Kasi sa family tree nyo na aswang, ikaw lang yung mukhang kapre. Total, ibabayas nyo ako. Puta lahat kayong mga Bisaya, mga aswang ka. Huwag mo silang idadamay kasi sila yan. Huwag mo silang idadamay kasi sila yung aking mga friend. Namamotivate to si Gago pag nagpo-post si GL ng Ascend. Favorite word nga niya na yun, no? Favorite word ni GL, Ascend. Motivate to si Gago pag nagpo-post si GL ng Ascend. Na tong aswang supalpal pag lumapit. Pag ako nagtanghal mapanganib, aswang ka lang pero ako dito yung manananggal sa bracket. Manananggal, remove. Manananggal. Tanginang isa buhay to. Yung bracket ko, alanganin. Mga tatalunin ko, MP3. Ban, puta, pag ako nag-champion, disrespect pa to sa akin. Buti pa si Matt. Buti pa si Six Threat. Mga nakalaban bigatin, kaya pangalan nila nag-boom. Mga Bisaya daw ay katulong. Di ako naniniwala kasi ito yung simple truth na kung yung Bisaya katulong, batong mga dudong pa yung tinutulungan ko magka-million views. Putang ina mo! Ang sarap mong sumbatan! Lamikay kayaw yawan. Maswerte ka kasi kalaban mo, putang ina, isang YouTuber. Sa mga subscribers ko dyan, hello! Hello. Di ako nakikipag-usap sa mga 10k followers below. Okay, 100k ako sa FB. Baka yung page mong pamboplak, iyabang mo dito sa gubat. Wala akong respeto sa page na mga MCing walang blue badge. Ano is it too much? Kaya kitang i-body bag sa battle at sa soak med. Tingin nyo dito, New God versus vlogger na current? Versus vlogger na current? Pas kaya ba ng New God sumabay sa content? Current content.
round 1 ni Creeply. Gusto ko yung yung rhyme scheme niya nung una, yung bubu kaka uu a. Connect niya dun sa 100 Men versus Gorilla. Tapos biglang bubuka ka, bumalik dun ulit sa Gorilla. Ang ganda, ang ganda. And anticipated niya na magkakaroon ng home court advantage. Kaya yung ginawa niyang approach is parang babatiin niyo yung crowd. Bati tayong crowd, parang gano'n. Hindi ako para kalabanin niyo dahil taga Cebu din itong kalaban niyo. Pero in a funny way, in a comedic way. Ganun si Creeply Kaya parang itong round 1, kaya pang talunin For me parang kaya pa siyang talunin Kaya pa Pero hindi siya mahina, hindi siya mahinang round. Hindi siya mahina, pero parang kayang talunin ni Ban yung round 1. And mamaya na iba kong thoughts. Tingnan muna natin round 1 ni Ban. Let's go. Aswang daw ako! Mahirap ako. Huwag ka masyadong maghangin. Paano naging aswang ako? Yung ulam namin, asin. Makes sense. Pumayok pa ako. Oo, puta. Makes sense! Makes sense! Paano naman? Paano mo siya masasabing aswang kung kumakain nga siya ng asin? Ganda nun. Nagagandaan ako dun Nagagandaan ako dun. Ganda nun. Maghangin. Paano naging aswang ako? Yung ulam namin, asin. Bobo puta. Ang bobo talaga, no? Sabayan ko daw siya sa content. Gagawa kami ng content ng asawa mo. Upload ko sa Pornhub. Kaya saan ko ba Ayun na ito. Round 1 game? Saan ba yun? Di ba pinaki mo si Linya Sandehas? Di ka matinag, awit. Lahat ng singa, sabi niya ay may dinadawit. Kaya nilagay ka niya sa gubat para sa isa buhay. Maalis ka matik, mag-disappear like magic. Kasi dinamay mo si Linya Sandehas, gagi. Yan ang pinakamamahal na kabit ni Arik. Magic, Arik. Ang ganda ng rhyme niya doon. And feeling ko yun yung pwede pang tapat na scheme. Doon sa scheme ni Creeply kanina na bubuka ka, uu, a. Ganda ng flow nila parehas doon. Kabit daw ni Arik, si Linya Sandehas. Ay, tangin nyo kayo iniwala sa ganyan Pare, mali ka ng babaeng napakiwan. Alam mo bang kahit kabit yan ni Arik, crush ko yan? I love you! Pinicturan ka lang na nangodi ko. Nagalit ka na. Bitter. Inaasan mo pa palagi si Alarik, iparehas lang kayo, cheater. Kaya pala, profile ba cover ni Linya Sandehas to si Creeply nung nakaraan. Okay, ngayon ko lang sila panood. Kaya pala, nandito. Nangodi ko. Nadamay pala. Bitter. Inaasan mo pa palagi si Alarik, iparehas lang kayo, cheater. Nangongodi ko. Nangangabet. O diba? Same boss. Cheater din naman ako. But we're not cut from the same cloth. Kasi ikaw yung tipo na cheater na reader ng linya sa stage pag nag-brain loss. Ako naman yung tipo ng cheater sa CF pag click o to kill naka-aimbot. Pwede rin naman aim both. Ibang klase ako. Ibang klase aking balak. Para turon, masungkit ka agad. Madadamay ka na dapat. Gits ng gamer aking shit. Hindi lang Tori mababasag. Pagtapos pumatay ng creep, wasak pati ang barracks. Nung sinabi niya na aimbot, tapos pagkatas pumatay ng trips, alam ko na agad na games yung tinutukoy niya. Hindi ko lang alam kung anong games Di ba sa ML? Hindi kasi ako nagdodota, pero nag-ML ako. So yung mga creeps, diba? Base ang tawag. Kaso sa kanya bumagsak sa barracks. Hindi ko alam kung anong games yon na barracks yung tawag sa base. Hindi ko alam. Pwede rin naman aim both. Ibang klase ako. Ibang klase aking balak. Para turon, masungkit ka agad. Madadamay ka na dapat. It's ng gamer aking shit. Hindi lang Tori mababasag. Pagtapos pumatay ng creep, wasak pati ang barracks. Rekta ang atake, hindi lilihis. Tatamaan ka sa critics. Paano ka naging top tier na lyricist kung puro parody sa lyrics? Ang ina,
Nakaw lang ang mga bara, pati flow na binato, laging gano'n ang tira mo, pinarodi kahit ano. I-remind din kita ng lyrical tangina mo, na ang rule number 1, original ang linya mo. Pero, ginawa niya yun galing sa flow ni Poison 13. Dapat original ang linya mo. Yung flow niya, galing din naman kay Poison 13. Gets niyo? Pero ang ganda naman, no? Ganda ng thought. Sinadya na yan, sure. Sinadya na yan. Medyo contradicting ako dito, ha. Sasabihin ko sa'yo na gumawa ka ng original, pero yung mismong flow ko, galing sa iba. Ewan ko lang kung paano ba dapat namin i-receive yun. Pero sa akin, okay siya. Maganda siya. Ano ka naging top tier na lyricist kung puro parody sa lyrics? Tangina, nakaw lang ang mga bara, pati flow na binato, laging gano'n ang tira mo, pinarodi kahit ano. I-remind din kita ng lyrical tangina mo, na ang rule number 1, original ang linya mo. Ano? Muang nga? Ha? Kita yung profile at page niya? Napakaangas, nagtoga. Kaya sa battle rap, piling matalino kasi may hawak diploma. Kaso puro parody lang ang kanyang armas at obra. Sa akin ngayon magtatapos itong malakas sa kopya. Magnanakaw ng ideya, iibahin niya lang yung verso. Ender ni Sixlet at Lanceta, pinarody pareho. Linya ng mga amateur sa liga, ginagamit niya sa duelo. Putang ina mo, Kripli, magnanakaw ka ng sombrero! Siya lang yung nag-champion na hindi sumasali ng isa buhay. Wow! Heavy gat sa yabang. So pag nag-champion ka ngayon, 2 times champ ka sa unang beses na magsalang. Grabe si Kripli mag-angas. Ganda na napiling palabas. Kaso ako yung urban legend, wag kang piling alamat. 2 times champ o baka senador na hilig mag-adjust kasi ginagawa mo lang naman ang sarili na batas. Parang oo nga, no? Gumawa siya ng sarili niyang batas. Ako, champion ako kahit hindi ako sumalang ng isa buhay. Sarili mong batas yun. Ikaw lang gumawa nun. Tapos na-connect niya rin kay batas na 2 times champ ng isa buhay. Galing. Ganda na. Champ o baka senador na hilig mag-adjust kasi ginagawa mo lang naman ang sarili na batas. Ngayon sinong pikon, sinong banas? Kita naman sa itsura ng face mo. Paano ka pa mag-aangas? Dito mismo ikaw ay erase bro. Hindi tayo magbatas kahit sa parody ang lay mo. At tandaan mo ako ang batas. Brrr, makina na dyan. Oh. Ang ina. After na, di ba sinabi niya kanina kay Kripli yan, na ganun yung ginagawa mo eh. Nakaraan, pinaghalo mo lang yung ender ng 2 MC. Tapos sabay gagawin din niya. Kanina din, yung nangungopia, iniiba lang yung lyrics. Ginawa din niya. Ewan ko kung anong gusto patunayan ni Ban. Siguro gusto niya sabihin na, I can do better than you sa ganung larangan. Parang ganun. Makakita ng chainsaw from batas to KFCD. Ano? Tapos? Gago! Kawawa! Akala ko rin tapos na eh. Ganito pala yung crowd control? May nag-iingay nga kaso. Pamilyar na sa kinalayan, paanong di sisigaw ang tao. Patunay na kaya kitang lamangan sa mga lyrics na gawa mo. Pinatay tong puro parody, gamit parody. Ayun! Original na plano. Yun sasabi ko. Tao, patunay na kaya kitang lamangan sa mga lyrics na gawa mo. Pinatay tong puro parody, gamit parody. Yan ang original na plano. Yun sasabi ko. Okay na. Time na talaga. Totoo na. Nadala na si Kripli. Nadala na. Ayan. Lumabas na yung round 2 sa baba. Okay. Okay. Round 1 ni Ban. Unang-unang gusto ko i-rabat niya na paano ko magiging aswang. Tumakain nga ako ng asin. Parang
Parang pangtanga siya sabihin eh, no? Pero make sense eh. Oo nga naman, di ba? Paano siya magiging asong makikita yung asin? Kung ulam niya asin. Ganda nun, ang ganda nun. Ang witty. Alam mo yung sinadyang maging bobo para maging witty yung thought. Ganun siya eh. Yung rhyming niya nung una, yung flow niya doon, yung bumagsak sa kabit ni Arik, pares kayong cheater. Yung kanina, yung sabat, yung 2 times champ, gumagawa ka ng sarili na batas. Dapat mo sasabihin champion ka ng isa buhay nang hindi ka sumasalang, di ba? Gumagawa ka ng sarili yung batas. Tapos na-connect na nga 2 times champ si Batas. Then, ginaya niya yung flow ni Batas. Pinansin niya yung pangmopya ni pangpaparody ni Creeply. Pero ginawa niya rin. Yun nga yung flow ni Poison 13, yung kinuha niya dun sa laban ni Singa versus Person 13. May ganun pala sa uli. May, yung sabi natin, plot twist. Matatawag naman siya plot twist eh. Ako nyari, kung ako yung kalaban ni Ban, iniisip ko na agad yun na, pinansin mo yung parody ko eh, ikaw nga din, oh. Yung flow mo nga, galing kay Poison 13. Ba, pwedeng ganun eh, pwedeng ganun i-rebat ko kung ako yung kalaban niya. Alam mo yun, habang tumatakbo yung battle na nakatatak na sa isip mo yun, eto, i-rebat ko sa kanya mamaya. Tapos biglang, sasabihin ni ba na, part yun ng plano ko, yung parody, pinatay ko gamit parody. Mawawala ka eh, yung thought mo na, shit, hindi ko pala pwede gamitin to. So, maganda yun na parang nagugulo mo yung isip ng kalaban mo, no? Baka mamaya nag-iisip na ng pang-rebat si Creeply dun, di ba? Hindi natin alam, we never know. Ayun, Creeply versus Ban, round 1. Kay Ban muna ako. Kay Ban ako sa round 1. Mas gusto ko yung round 1 ni Ban kaysa kay Creeply. Sa akin lang naman, sa akin lang. Tingnan natin round 2. Let's go. Tinakpan ko na naman daw yung camera. Uulitin ko, ginawa ko yon kasi may nagpa-Gcash. Hindi naman sana makikita yon, kaso panay picture yung isa dyan. Love you, Niña Sandea. Nirevise na. Tapos dinadamay mo yung shota ko. Eh yung shota mo mukhang kurimaw. Putang ina ng shota mong mataba na si Aziel Bito Libaw. Uy, nabisado yung pangalan. Pinanood ko mga laban mo. Nakakabwisit. Dragging Ban, mamumuna ng estilo. Stick sa isang angulo. Tas magbibisaya ng paulit-ulit lang. Pag dito mama punchline, mag-a-adlib. Big mother tang, dapat sa'yo pinapatay gamit yung chik-chik pakinggan. Chik-chik pakinggan? Ganto mag-isip yung MC pag 3 weeks walang bimbang. Tangina, di ba nung sinakop kayo ng Spaniards? Na mag-trip kayo mga packing shit? Kung galit kayo sa Espanyol, dapat wala ditong Spanish bread. Sarap mo naman yun. Tas pinagmamalaki mo si Lapu-Lapu. Pak you uwi! Pinakamaangas lang na nagawa ni Lapu-Lapu maging logo ng Dato Puti. Oo nga, no? Wala na daw makikita si Nathan kasi wala nang natanaw eh. Buang ka? Wordplay mongoloid ka din, dinadaan mo lang sa biro. At yun yung mali mo. Pak shit, magpaka-outlaw ka man o bandit sa akin tumban. Dito. Kawabanga! Pak shit, magpaka-outlaw ka man o bandit sa akin tumban. Dito. Bandit. Buang ka ha? Natatawa sila sa buwang ka. Papalag sa angkin kong talino. Uy, napure, ang king kong talino. Balik sa gorilla. Ang king ko. Naalala mo to? Panis yung 1-2 sa jiu-jitsu at karate. Ayoko nun, ang gusto ko, magkamba ng marami. Loko-lokong dinadaan sa tono yung atake. Ang bobo mo, timang to, di mo ko dyan madadali pag hiniraman at ginanapan ko yung tunog mo, pare, masarap ako sa tenga pag dumali, parang ungol lang binubok, aking sinabaraki. Binubok aking sinabaraki. Tulad mong gonggong, kakainis, wag ka na sumali pag ako nag-flow, brum brum, mas mabilis pa sa Ducati. Flow ko malatyo namin, sasabay ka, di pwede para yung kinumpara yung Mitsubishi sa Bugatti. Tangin na ikaw dito yung iiwan ko na laughing stock sa akin pag babalik pa nga nagpalapit sa mga tulad mong yung branding wak. Lagkit na lang. Babalik pa nga nagpalapit sa mga tulad mong yung branding wak. Utak mong kung laging nag-feeling, malapit masakit totoong kung usapang punches, fuck, iiwan kitang naka-planking brad. Huwag kang pabibo, iho, hindi ito battle kundi ito'y demo pag si Tyson may bagong punching bag. Nagre-recall, nagtitikol, kilik si Lord, nagdinsirol.
Ang titi ko. Densiron. Lexilor. Supot ka pa! Matutuli tong tangang feeling sa group belong. Lihim nitong pagjakulan ng pitong, beses sisilin diyon. Pagtaglibog, may sisilipin tong bisong. Kahit CCTV on, magsisilpon, sisilipin yung silikon, sabay ungol sa telepon hanggang labasan yung titi ng messing sipon. Pak! Nakamulti yun! Namabangan. Putang ina mo. Sabi ni Sharon, ikaw daw yung Bisayang Cripply ah. Ayoko nga. Mukha yang ulangot si. Pero kung ganon, handa nyo na sarili nyo sa Riot Free kasi eto na pagtatagpo ni Skastakli at J-Bot G. Sakto nabanggit kanina si Sai Navarare. Somehow connected kasi nga Skastakli. Sarili nyo sa Riot Free kasi eto na pagtatagpo ni Skastakli at J-Bot G. If you ask me, bilog mukha ka talagang emoji. Tangay na nung ako yung baguhan, tumata agad kway ni chow, ganun to kalupit mag-isip. Nakilala ng konti kasi yung mga tao hindi ko tinitipid. Ngayong ikaw yung bago. Ano yung bago? Nung panahon namin di magkaka-hype, yung skillset mong pilit, may hype ka lang dahil sa putang inang underdog effect. Real shit, motherfucker. Dati, walang ganyan. Nung ako yung bago, nakapabor lahat sa veterano, hindi patas labanan. Ngayong ako yung veterano, nagka-underdog effect. Putang malas ko naman. Karanasan ko mas malaman. Ako yung aabot sa dulo at mag-aabang pre. Mananatili kang mid-tier na nasa gitna. Bandi ka na aabante. Mid-tier. Nasa gitna, abante. Tangina, yung band nasa gitna ng abante. Oo nga, no? Abante is news, diba? Abante, nakasabay mo walang ya. Hit and run to malala kapag ako yung gumanggat. Ang ina mo, sasagasaan kita lang sinasadya. Ngayon, sinong pikong, sinong banas? Kita naman sa itsura ng mukha mo. Hindi tayo magkaantas. Ako sa'yo'y mas malakas. Sa tandaan niyong ako ang batas. Pinadala ng baras. Gago ka. Okay na? Minamake sure niya eh. Ano ba? Okay na, siya na. Okay na. Pinadala raw siya ng bara. Okay. Round 2 ni Cripply may pagka-selfie bars na pinapakita niya yung rapping skills niya. Lagkit mag-rap ni Cripply, sarap sa tenga. Multi na sunod-sunod na mahaba. Style breaking na ginagawa ni Ban. Di-breakdown din niya. Tingnan natin round 2 gan. Ano ba? Okay na. Pinadala raw siya ng baras. Hindi bagay sa mukha mo. Anong ako yung Bisayang Cripply? Ikaw yung Ban na Bicolano. Pwede oh. Easy. Bago ko simulan yung round 2 ko dito kay Cripply, na isang dakilang fake MC, taas kamay sa mga naniniwalang hindi chicken yung PM3. Ito na, may sinasabi. Ito yung minention nila ako. Ang dami nag-mention sa akin dito na, walang round 2 si Ban kung hindi dahil sa review mo. Kasi yun nga, napansin ko yung mga inasal na skin ni Cripply. Pero may mga comment doon na nagbe-make sense naman doon sa sa review ko na yun. Ang sabi nga kasi ni Cripply, diba, mali ka ng inasal. Parang sinadya niyang maging mali yung PM3. Kasi nga, ang PM3 is barbecue dapat. Pero, ang sabi kasi ni Cripply doon, MP3, PM3, chicken ka lang sa akin. Ganun. Pero bago kasi yun, may sinabi siyang mali ka ng inasal. So baka daw sinadyang mali. I don't know, hindi natin alam. Si Cripply lang makakaalam. Pero yun kasi yung napansin kong mali noon na ang PM3, barbecue dapat yun. Tingnan natin to round 2 ni Ban. Dito ako curious eh. Anong MP3? Baka PM3. Chicken ka lang sa akin. Yan yung sinabi mo, tanga. Tapos malaman-laman namin yung PM3 pork barbecue pala. Ilalabas ko dito yung review ko na yun. Ang inang pangalan yan. EM, PI, TH,
Aray! MP3! Pero di mo sukat akalain na babaliktad sa akin tong MP3. Sumaktong 3 PM, magdasal ka na ng ama namin. Pag mali ka ng inasal, lagay mo sa akin alanganin. Anong MP3? Baka PM3, tangina mo, chicken ka lang sa akin! PM3. PM3 ng mang inasal? Chicken ka lang sa akin, inasal. Barbecue yun, diba? Teka nga, alam ko barbecue yun eh. Hindi naman yung chicken eh. PM3 is pork barbecue. Hindi siya chicken. Barbecue ka lang sa akin, BBQ. Yung PM1 tsaka PM2, chicken yun. Kaya akala niya sa PM3, chicken din. Bobong panot. Ano bang pagkaintindi mo sa meaning ng PM, men? Puro manok. Nakikita ko sa comments. Binabash ka dyan, walang kupas. Sinulit niya kasi yung kabubuhan. Akala niya walang bukas. Isang komedyanteng vlogger na yung katangahan walang lunas. Ultimo hindi battle rapper, nakikitaan siya ng butas. So, I don't know, ako ba tinutukoy niya? Pati hindi battle rapper, nahahanapan ka ng butas. Isang komedyanteng vlogger na yung katangahan walang lunas. Ultimo hindi battle rapper, nakikitaan siya ng butas. Nakikitaan ng butas. Yung baboy, ginawang manok, nang walang pag-alinlangan. Di niya matukoy ng maayos ang likha ng kalikasan. Ngayon, paano ka papalag sa gubat ng animalan kung sa simpleng manok at baboy di mo alam ang kaibahan? Ganda nun, naipasok na yung gubat. Ganda nun, naipasok na yung gubat doon, no? From maling scheme sa manok, sa baboy, biglang naipasok niya sa animals, tas gubat. Kasi pangalan ng event na to, di ba, gubat? Ganda, maganda yun. Yung baboy, ginawang manok, nang walang pag-alinlangan. Di niya matukoy ng maayos ang likha ng kalikasan. Ngayon, paano ka papalag sa gubat ng animalan kung sa simpleng manok at baboy di mo alam ang kaibahan? Yes. Gubat, animalan. Ganda nun, maganda yun, Ban. Magaling daw ito mangungpal. Huwag ako hamunin mo. Sikat ka lang, halata namang madali lang natalunin to. Yung baboy, ginawang manok. Reverse ko lang, ayusin ko. Ngayong manok naman ang biko lang siyang bababuin ko. Baboy, bababuyin. Ang ganda. G-expect ako na yun yung hindi mo alam saan lalanding eh. I mean, meron naman talagang ganung word, di ba? Ginagamit din naman madalas yun sa pang-araw-araw nating buhay. Yung, ang baboy mo naman! Ibig sabihin, dugyot. Habang binabanggit niya na, i-reverse natin na, itong manok, bababuyin ko. Hindi ko alam na dun babagsak na bababuyin. Iniisip ko pa, paano niya i-reverse yun? Itong manok na tas siya magiging baboy? Parang ganun. Ganun tumatakbo yung utak ko kanina nung di pa lumalanding yung punch. Ang ganda nun. Yung baboy, ginawang manok. Reverse ko lang, ayusin ko. Ngayong manok naman ang biko lang siyang bababuin ko. Ganda pa ng pag-stamp niya, no? Nakadagdag sa delivery yun eh. Ganda, maganda. Alam mo ba anong karahim ng Cyril Manaba? Download the trip.com Ads. Ang dami niyang napiga sa na yun ah. Play now. Sa manok baboy na yun ah. Sold na sold! From gubat, kung ikaw yung bababuyin. Sa mga inasal, chicken inasal. Sakto yung ads, sige. Sakto yung ads, mang inasal. Nanggagaga ata si Coco Martin. Alam mo ba anong karahim ng Cyril Manabat? No. Sakin siya dapat. Hindi siya bagay sa'yo kasi mukha kang uncle naman niya na laging may hawak sa ari niya kapag nakakita na ng babaeng nag-grab top. Naalala mo nung second sight, boss? Na-late ako sa airport. Kasi nag-inom ako before flight. Tapos napadami yung Red Horse. Ito yung sumundo sa akin sa nahiya, di ba?
Naalala mo pa pare, gusto mo ipahawak yung batuta mo sa gwardiya na babae? Sabi ko sa kanya, rekta na lang tayo sa hotel tol. Huwag ka na masyadong makulit. Isa ka na sa mga big fish, huwag kang pumatol ng puset. Tapos pagdating namin sa hotel, ang pangyayari, ang lupit, kasi yung nagbabantay sa entrance, babaeng gwardiya na naman ulit. Pero hindi alam ni Cripply, inunahan ko na siya. Hanggang pag nanasa ka lang sa gwardiya Parang ko. medyo bumaba na yung napansin ko lang na. Parang bumaba yung momentum dito. Siguro mas maganda kung inuna niya tong mga susunod niyang sasabihin dito. Sabagay, huwag natin pangunahan. Hindi natin alam kung mamaya may twist na naman to, tulad kanina sa round 1. Pero kasi, parang ang dami pa niya sasabihin Feeling ko marami pa siya sasabihin. Baka makalimutan na yung unang pinagsasabihin niya doon sa PM3 kung gaano kaganda yun. Baka lang makalimutan na ng mga tao kasi nga, pinasakan na naman nila bagong info yung utak ng mga nanonood. Imbis na ang maiiwan, yung malakas na sa una. Tingnan muna natin, baka may plot twist. Pinantol ko talaga! Para patunayan sa'yo na, sa akin di ka makasabay. Di ba gusto mo magkampiyon? Pues uunahan kita, bay. Lahat ng gusto mo at nais dadaan sa aking kamay, tsaka ka lang mauuna kapag gusto mo mamatay. Di ba gusto mo makariman si Jonas? Kaso agarang napaslang. Gusto niya bumawi sa banlag, pero ang ending niya banlang. Okay? Kaya wag mo akong paandaran na mga 1 bars naman. Marami na akong gasolina. Gas-gas na yan. Sobrang bilis, biglang na-stop. Di niya nababantayan, kakahanap niya sa banlag, ikay nalaglag sa van. Siya na yung mag-a-advance. Inyong prediction, Mentes, lahat ng pumusta sa'yo ay tila nag-settle for less. Gigisahin ko sa anghang tong paborito niyong guess. Di ko lang i-bring home yung bacon, pati yung Bicol Express. Bicol Express. Parang bumalik nga sa baboy. Okay, walang plot. Yun yung sinasabi ko. Parang mas okay sana kung yung first half. Sa akin lang naman Sa akin lang Mas okay kung yung first half ng round 2 ni Ban, nilagay niya sa dulo para maiwan sa utak ng tao. Lakas nun From PM3, manok, chicken, tapos biglang napunta sa animalan, makunik pa ulit sa gubat, kasi gubat pangalat ng event, tapos mga hayop, diba? Umisa pa ulit, parang train of thought na nga yung nangyayari, no? Tama ba? Train of thought ba tawag doon? Correct me if I'm wrong. Pero parang magkakakonik yung thought So baka yun. And yun nga, yung babalik na rin natin ngayon, yung manok naman ang bababuhin ko, ganun. Ang ganda nun yung first half Pero parang lumaylay nung pababa. Pero kahit ganun, I don't know, parang, kasi sabi ko nga kanina, yung kay Cripply, selfie bars yung dating sa akin Tapos nagpakita siya ng rapping skills. Pero dito kasi kay Ban, parang mas siya nga, mas fight mode, parang gano'n. Yun nga lang napansin ko na sana nga yung first half, nilagay sa dulo. Pinagpalit na lang niya. Pero kahit gano'n, I don't know, round 2 ban ako. Round 2 ban. Nakakadalawa na ako kay Ban Pero kasi, kaya controversial tong battle na to. Kasi sabi nila, alam mo yun, parang kay Cripply daw to Pero gano'n ako silang battle rap, diba? Subjective. Depende sa titingin talaga. And para sa akin, ayun, nakakadalawang boto na ako kay Ban. Tingnan natin tong round 3. Tingnan natin. Let's go round 3, Cripply. Tuwang-tuwa kayo Nakakahinala. Nakakahinala. Sana all Bisaya. Tapos panay ka PM3, ang sarap mong masakal. Natural, alam mo yun, cashier ka sa inasal. Alam niyo bang famous to na vendor kaya dapat tong puriin? Sobrang sikat ng apple niya, pwedeng i-add to cart sa Shein. Mahina. Ano daw? Ano daw? Sobrang sikat ng apple niya, pwedeng i-add to cart sa Shein. Mahina. Mahina Bago itulak yung kariton, mag-i-stretching. Gusto mo ba na mas kumita yung prutas mo, par? I-vlog mo apple mo, tas mag-promote ka ng sugal. Isipin nyo, si Easy Meal, sobrang hip-hop tapos nagtitinda ng apple. Ngayong natapat ka sa mas maangas, tanggal yung pagkagago mo. Kahit lumalabang ka ng batas, ang pangit ng trabaho mo! Hoy, saan bahay mo?
hustler tong bisda. Hihilahin ko pababa ng sobrang hardcore. Ako'y nagpaka-cancer sa mala Steve Jobs. Patay itong nagtitinda ng apple. Wala kang maaani sa flip-top isda. Hihilahin ko pababa ng sobrang hardcore. Ako'y nagpaka-cancer sa mala Steve Jobs. Patay itong nagtitinda ng apple. Hindi ko gets reference nun. Ako'y nagtitinda ng apple. Comment guys, hindi ko na-gets yun. Wala kang maaani sa flip-top. Karir mo di nalalago pa. Magtinda ka na lang ng prutas banuka. Kasi buti pa yung pwesto mo doon, may makikita ka na bunga. Oo, masipag ka't di puro hilata, kaya may tsansa kang yumaman bata. Lagi mo lang tandaan yung kasabihang basta may tiyaga, may bisaya. Magpalit ka na ng business. Total panay bale, kakianig, makapalit ng performance mo na petics. Mag-advance ka na lang ulit kay Arik, ako na mag-a-advance pa semis. Dami ka pang kakainin na bigas upang ako ay masilap kasi kahit timbangin ka, bani kay wala pa ring bigat. Nasa taas ka ng poster dahil sa akin. Yun yung aking nasipat. Pero pagtapos kitang ilaglag sa tournament, kalibel mo na ulit sila Mimak. Undefeated ka at champion sa Rapolo. Tingin mo yan ay iyong ikinalamang. Congrats, champion ka sa ligang walang may pakialam. Alam ko kung paano lalamang sa hurado habang pinagtatawanan ka ng tao. At unbelievable kung mahuhulaan mo yung mga berso ko iho kasi mas unpredictable pa ako kaysa sa champion nyo dito. Paano mag-joke si Van? Tatawagin sarili niya na pangit, makakuha lang ng atensyon. Sa bagay, ganyan mo kaya. Ganyan mo kaya yung mga hindi imbitado pag may kotilyon. Where to next? Ano Find the yun? cheapest rates near you. Kaya nyo guys, mag-premium tayo. Pag naiisip kita tuwing gabi, parang ayaw kitang sulatan. Nakaka-awkward ka isipin, parang kantutan ng magulang. Ang hilig ni Griffith sa mga kantutan ng magulang. Kahit banatan lang kita ng flip-top ka ng flip-top, wala ka namang laptop. May chance ka pang matalo. Kahit idaan natin to sa Comelec, hindi ka sa akin mananalo, boy. May palag ka lang kasi home court. Diba? May palag ka lang kasi home court. Pero utak mo walang value. Kahit si Mayweather, tagilid sa'yo basta dito sa gubat yung benyo. Home court advantage. Tayo na ikaw? Tatalunin ako? Puta, are you serious? Aba, ambitious. Sa akin di ka lalamang, mukha kang ang kayang ibaon ni Atom, Cygnus, madali itong ma-diffuse. Limitado ka umanggulo yawa. Huwag ka mag-aastang genius, hindi ka pa kompleto bata, parang 3 buwang fetus. Ganto ang yung weakness, wala kang ganto. Isa kang bullshit, sulat mo'y purong issues. Oo nga na, parang yun nga yung wala si Van. Yung mga ganyang flow na ano. Pero kanina may flow siya na maganda, yung nga kay Nina Centellas. Ang madalas kasi maganyan na yan, Smaglas, EJ Power, yung parang may beat, parang wala nga ako na ano ni Van na ano. Hindi ka pa kompleto bata, parang 3 buwang fetus. Ganto ang yung weakness, wala kang ganto. Isa kang bullshit, sulat mo'y purong issues. Gusto mong jokes? Mukha kang crossbreed ni Righteous Phoebus. Tingin nyo makakachamba sa akin to? Yan ay mintis fake news kasi ako ay laging may shock value parang SS ni Zeus. Tong underdog na mukhang pugita lamon parang seafoods. Kaya tropa mong kurado repa di makamekos-mekos. Babadibag kita kahit bago ka. Para sa bobo makareduce. Kaya kahit demonyo ka, hatid kita kay Papa Jesus. Haba ng rhyming. Yung estilo niya na 4-bar set up tol, tingin nyo papalag. Tas magmumulti ng mabuti pag nasuri lang sapak. Tas may papuri, what the fuck you? Pag ako nag-1-2, bilis nilang mahuli Brad kasi yung aking latsu parang pideya lang kiluni pagka-set up bars agad. Ideya ni Luni pagka-set up bars agad. Ay! Pag ako nag-1-2, bilis nilang mahuli Brad kasi yung aking latsu parang pideya lang kiluni pagka-set up bars agad. Mukha nga no? Kulong agad. Yan ang pinagkaiba natin kaya semplang ka na abno. No match katapap ko, tetembo ang banibag to. Eardrum mo, wasak bro, to'y ingram, ratatakbo. Tapos na ako sa'yo, tangin na kalipkram, galingan mo. Tarantado ka kaya, hindi ako nagpabaya. Magpapatalo lang ako kapag si GL Lakasando mamaya. GL na Lakasando! Yaw! Round 3 ni Cripply. Pansin na yung ano, no, yung paghina ng reaction ng crowd sa kanya.
Hindi ko alam kung baka nagkaroon na lang ako na expectation. Kasi di ba naka na tayo, round 1 and round 2, nabigay ko na kay Van. Hindi ko alam baka yung utak ko na lang nagkaroon ako na expectation kasi nga controversial yung battle na to. Sinasabi nila kay creepy to, malabong kay Van yung kay creepy. Tumaas yung expectation ko. Sa bagay, kaya nga pala siya naging controversial dahil dun sa judge, si Kilan. Parang medyo nalutang si Kilan to. Baka ako lang din, nag-set ako ng mataas na expectation. Pero para sa akin, parang ito yung pinakamahinang round ni Creeply. Yung round 3. Feeling ko kaya itong yung basagi ni Van tignan mo natin round 3 ni Van. Tignan mo natin. Let's go. Yo! Cashier daw ako sa mga inasal. Mali ka pare kasi janitor ako dun. At nakakatawa naman kasi ikaw naman ang lalampasuhin ko ngayon. Tinitira pa yung prutas. Halata yung pagkabobo mo, natural. Okay na magtinda ng prutas kaysa nag-promote ng sugal. Kasi masama yung pagsusugal. Lalo na pagmamalasin. Tapos mangiimbita ka ng mga Buti hindi na-distract si Van na nagsi-cellphone si Creeply. Kasi ako, viewer lang ako dito. Nadidistract ako kay Creeply. Nadidistract ako na nagsi-cellphone siya. Hindi ko mapakinggan si Van. Props kay Van. Hindi siya naugaga na. Kasi masama yung pagsusugal. Lalo na pagmamalasin. Tapos mangiimbita ka ng mga tao para sa sarili mong hangarin. Kaya nakakatawa naman kapag ipagkukumpara natin. Naghahanap buhay kami ng marangal. Ikaw naghahanap ka ng buhay na sisirain. Ganda. Ano kaya yan? Anticipated niya kaya na gagamiting angle sa kanya yun, yung pagtitinda niya ng prutas. Pwedeng pre-med, or freestyle on the spot. Pero ang ganda ng point niya, Kung nga naman, ang prutas, ang paganda ng buhay. Kung pupunahin mo man yung trabaho ko, pinagkakakitaan ko, just make sure na mas maganda yung sa'yo. Na wala akong masisingit na mali. And nasilipan ng mali ni Van. Nice. Kaya nakakatawa naman kapag ipagkukumpara natin. Naghahanap buhay kami ng marangal. Ikaw naghahanap ka ng buhay na sisirain. Pantay Time! Round 3 game! Naalala nyo laban nila ni MP3? Nilahit-lahit niya tayong mga bis sa call. Tapos ngayon, kunwaring friendly, it's a me, Rakol. Huwag kang matakot sa Bisaya, Creeply. Dapat chill lang, tol. Mamaya, bibigyan ka namin ng crispy. Free the call! Salitang Bisaya siguro, hindi ko naintindihan Walang punto. Pero free cotton, free the call Ha? Crispy. Free the call! Bakit walang punto sa judge? Free cotton yung free the call. Ayun, yun nga. Gets naman ako tong yun yung sinasabi ko. Bisaya word siguro and kinonfirm niya. Parang nagbabaksin yung utak ko. Pero wag yung bugbugin si Creeply. Kahit nakakapikunto. Tingin ko kasi Bisaya din yan kasi parang batang digong Batang digong? Ang tigas tingnan, halatang-halatang, minsan lang tablan ng sibunto. Ang lakas mo manglait ng Bisaya, mas pang Bisaya ilong mo. Aswang daw mga Bisaya. Hindi lahat walang yakap. Baka ikaw kasi di ba representante ka ng Naga? Top tier daw to pag gumwara. Tapos ganyan banatan, parang manda ang kathanya, panay lang katangahan. Aswang daw mga Bisaya. Para lang pagtawanan, ikaw nga tong taga-Naga, ang wak-wak mo naman. Piling Tagalog na Bicolano, hindi bagay sa mukha mo. Isa kang Bisakol na taga Bicol, tangina mo, Bisacolano. Bisacolano. Dapat niya MP3 ang daya nang ginawa niya na pasabog. Linahit-lahit niya mga Bisaya para kampihan siya ng Tagalog. Ginawa din sa akin ni Manda yan. Pero di ako nagpabaya at nagbistulang babala. May dinalo na akong rasista sa Manila dito sa gubat pa kaya. Kapag Bisaya, probinsyano, mga Bano at Wik,
Padudungis, magsasaka. Yan ang kanyang usual trip. Sige, ako ang farmer dito sa jungle. Parang Dota shit. Hindi na crowd, kundi ikaw naman ang neutral creep. Creep. Ha? Ngayon ko lang siningit. Sa laban natin na pangungutya mo sa Bisaya. Para pilit, kanila tanggapin at ang react hindi magbayas. Itong si Cripply, maswerte pa din dito sa aking ipinamalas kasi mas pinili pag itang patayin sa paraan na patas. Master ka sa crowd control. Puta, dyan ka pa proud. Ako kahit home court ko yung gubat, di ako umaasa sa crowd. Umaasa ako sa sulat ko. Kaya sa judges ako pa na. Master ka sa crowd control. Puta, dyan ka pa proud. Ako kahit home court ko yung gubat, di ako umaasa sa crowd. Umaasa ako sa sulat ko. Kaya sa judges ako panalo. Ikaw panalo ka lang sa comments, hindi sa boto ng orado. Ngayon pa lang alam mo na ang kaibahan natin, gago. Nananalo ako sa taong nag-judge. Ikaw sa judgmental ng mga tao. Mutili creepy, nakakatakot. Kasi puro ka lang suntok pamano. Bugo, butalo, ulo, ganang ko. Itulak ka lang, idorog ka na ho. Nagmistulak ka lang, nahulog na paso. Asa na tao ka lang, tukmol. Ngayon ay mabubugbog ka na po. Master ka lang sa crowd control. Ako ang nagkukontrol sa laro. Di ba diring-diri ka sa Bisaya? Iba't mo siningit sa Duramo. Yung ender ni Sixth Street na malinis magtrabaho. Kailan may di ko gagayahin? Yung ender na ginagawa mo, magpapatalo lang ako kapag... Hindi ako magpapatalo! Nag-aabang ako na nga eh. Nice. Gago. Wala akong plano magkampiyon! But always ready bumangga! Kaya X ka na Cripply kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to AJ nakata. Panoorin niyo kung magkampiyon ha. Hindi ko sinasadya! Yeah! Naging ano nga na yun, signature line niya na. Yes. Wait lang. Thoughts muna. Okay, round 3. Round 3 ni Van. Gusto ko yung ano, hindi ko alam kung on the spot rebat yun, pero feeling ko pre-made siya. Yung narebatan niya agad yung prutas angle sa kanya. Parang mas komportable na rin si Van dito sa round 3. Yung nakikita ko lang sa body language, ito sumasayaw-sayaw pa siya, no? Sobrang lakas ng ano, dito EJ nakatha. Panoorin niyo kung magkampiyon ng di sinasadya. Paano puwipik pa naman ako, putang ina. Yung signature line niya na yon. Nung unang narinig ko kasi yan, lakas na lakas ako eh. Second side 14. And ngayong umakyat siya sa bracket, mas powerful siya pakinggan eh. Times 2 yung effect niya eh, kaysa nung unang panood ko eh. Maganda yung point na dun sa ano eh. Ikaw master ng crowd control. Ako hindi ako umaasa sa crowd. Ganda ng point nun. Round 3, banto. Para sa akin so nag-all 3 rounds ban ako. Ngayon, papanoorin natin ng judging, lahat ng nag-judge. And titingnan ko kung merong nag-all 3 rounds ban. Nababasa ko kasi sa comments noon, yung mga judge daw, nagkaroon ng expectation kay Cripply, kaya daw hindi nanalo. So ngayon, dahil naging controversial itong battle na to, at marami nagko-comment, sana kay Cripply yung ganyan-ganyan. Sa ano ko naman, perspective ko, mas tumaas tuloy yung expectation ko kay Cripply. And hindi ko alam, minsan kasi you can't help it eh. Kahit aware ka na gano'n, hindi mo maalis sa utak mo eh. Tumaas lang siguro yung ano ko, kay Cripply. What the fuck? Bakit ba ako nag-explain kung bakit kay Van ko binigay ito? Yun lang. Siguro nga dahil nadoble pa yung expectation kay Cripply dahil nga naging controversial itong battle ko sinasabi sa kanya to. Pero napaliwanag ko naman, no? From my lens, from my perspective, kung bakit kay Van ko binigay. And hindi ako professional analyst. Sinishare ko lang yung aking thoughts at opinion sa pinapanood natin. Tingnan natin yung judging. Curious ako kung mayroong nagbigay ng all 3 rounds kay Van. Let's go. 15! Cripply vs. Van! Mag-yes 1 beses para sa kanilang pareho! Shoutout sa lahat ng mga kasama natin buong Gubat 15. Grabe itong mga laban natin. Yes. Boto ng Urado! 4-3! Advancing sa isa buhay tournament! Mag-ihay tayo lahat para kay Van! Forward na natin konti. Lakas ng laban, tayo na. Anyway, sobrang hindi. Palitan. Ang ingay ng crowd. Fuck! Pwede ako gawing cover on yung gold ko. Medyo may atmosphere na ganun yung dating ng laban. Pero
ang ginawa ko per round 1, binoto ko si Van. Sabi kong pwedeng clear sa kanya yun. Baga, nagawa niya yung role of pagiging pangalawa, pagkada yung mga battles niya, na Kaswang kasi. Round 1, kaya parang medyo nakasecure ng ng boto para sa kanya, kaya binigay ko yung round 1 sa kanya. Baga, pag-test ka sa mga panties, sa mga jokes siya, parehas nagalanding sa mga tao. Ayun, tapos yung round 2 and 3, sobrang buhok ng mga detalye kung paano iboboto sila ng sila yung mananalo kasi alam mo yun, pwede ko pagkasiyan yung judging ko eh. Pero sa pakiramdam ko kasi, mas maganda yung pagkakalaro ni Deeply sa mga angulo nila sa battle. Baga, hindi siya naging ulit. Tapos si Van medyo may repetitive na angles na pakinggan ko. Tapos yung mga anden, kumbaga sa round 2, may magandang bawi si Clip sa Henders eh. Kumbaga nagawa na yung role na yun. Kumbaga, pag-usapan natin yung impact na ni Clip yung round 2 and 3 para sa akin lang yun yung pagboto ko sa pagbilang ng mga suntok nila. Pero ayun, sobrang classic na laban. So kumbaga, dahil tournament siya, kailangan may manalo. Ang binoto ko si Clip pero importantly, ang inang yan. Yeah! Yo, binoto ko si Ivan. Actually, round 1, binigay ko kay para sa akin, lumawak siya din ng konti. Malakas din naman si Ivan. Sinubukan ko binilong yung crowd reaction, you still take into consideration. Malakas talaga si Clip. Round 2 naman, parang nakita ko yung lumamang si Val doon para sa akin yung content niya. Lalo na dahil mas direkta yung mga punches niya. Maraming exhibition si Clip pero para sa akin, yung mga punches ni Val, yun nga, mas direct siya. Round 3, parang gusto kong sabihin nila tabla, pero all in all, may ini-expect din ako kay Clip na hindi niya parang hindi niya force, in my opinion sa akin. So, ayun nga, pinili ko sa Dave CD, congrats. Thank you. Congrats Flip Top kasi ang lakas ng event. Congrats kay Clip at Van kasi napakalakas ng laban nila. Pero judging tayo, simulan natin sa sa round 3. Yung kasi parang nadalian ng i-judge yun, yung round 3. Pinakamalakas na round yun ni Van. Kaya yung round 3 binigay ko kay Van. Round 2, parehas kwela, parehas maraming tumatama na linya. Halos pantay, no? Pero tingin ko ang nilamang ni Ripley sa second round, yung the way kung paano niya sinulat yung round na yun. Kasi ang ganda ng pagkakasulat, ang ganda ng rhyme. Kailangan ko siyang puntasan doon, no? Kasi halos parehas lang eh. So kailangan ako maghanap ng kung saan nilamang, no? Ang ganda lang ng pagkakasulat, ng rhyming, ng schemes ni Ripley sa round 2. Bukod pa doon, napaka-clever nung round ender niya na on the spot na kung di ako nagkakamali basta yung line mapping. Ang clever nun kasi kayo nang malakas sa huling sinabi ni Van, tapos naibalik niya pero sa dulo niya pala ilagay on the spot. Nabawi niya sa akin yun. So, round 3, round 3 kay Van, round 2 kay Cripley. Round 1, doon ako natagalan ako i-judge nun kasi pantay yun para sa akin eh. Siyempre, kung ipapantay ko yun, hindi naman pwedeng magtabla, no? So, yun, naghanap na lang ako ng Ang totoo niya kasi, sobrang nahihirapan ako bigyan ng puntos. Yung 1/4 ng round 1 ni Van, nahihirapan ako bigyan ng puntos yung intro na yun, yung halos 1/4 ng round niya. Kasi, alam naman natin na hindi, na joke lang, no? Na hindi nga totoo yung angle niya, yung kay Enigma. Saka kay Enigma, alam natin hindi totoo yun. Pero, hindi ganun ka-clever eh, parang mag-iimbento nga naman. Ganun, sana medyo creative man lang. So medyo nahihirapan ako puntusan yun. Tabla sana pero kailangan ko minus yun. Kasi kailangan kong pumili na mananalo. Kaya round 3 ko trip. So 2 and 1 and 2 kay Trip. Tapos round 3 walang duda kay Van. Pero pinauto ko si Trip. Ganda nung niya na. Siguro, halos pareha sila ng style, pero sa pagpili ng angulo, mas gusto ko yung mga napiling angulo ni Van. Siguro, round 3, yun siguro yung pinakamalakas ni Cripley. Pero,
creative yung paggagawa ni Para sa Cripply. kanya naman, round 3 ni Cripply yung pinakamalakas. Para sa akin yung pinaka-ano. Pero let's go. Yun siguro yung pinakamalakas ni Cripply. Pero, creative yung paggagawa ni Cripply. Maraming elements na nakalagay. Pero mas maraming quotable na linya si Van. Kumbaga, mas maraming nga ako natandaan sa kanya na malakas na linya para kay Cripply. So, tapos isa pa yun na parang hindi ito yung Cripply na na napapanood ko. Parang may mas malakas, may mas Yun malakas lang. na Cripply. So, Sarili nga ni Cripply ang naging kalaban niya. Expectation sa kanya mas ng nalinya tao. para kay Cripply. So, Pero tapos isa pa mahirap yun kasi na tanggalin sa utak mo yun hindi ito Kahit yung alam mo Cripply na napapanood ko. Parang may mas malakas na Cripply. Yes. So, at hindi ko nakita ngayong gabi yun. Yun na nga siguro yung sinasabi ni Cripply na underdog effect. Ayun, binoto ko 1 and 2 si Van. Kaya yun, Van. 1 and 2. Yung Marshall ang binoto ko si Van. Dun mo isa yun sa mga laban na napakahirap i-judge kasi dun mo makikita talaga yung beauty ng battle rap na silang dalawa naglaro sila ng game within the game. So para sa akin naging game of strategy yung battle kasi parang si Cripply may narrative siya na sa kanya na na-play niya ng maayos. Tapos, pag balik kay Van, nape-play pa rin niya yung narrative ulit. Tapos, ganun din ulit, nag-gain yung momentum kay Van, tapos mag-gain ng momentum si Cripply. Tapos, para sa akin, kung nagkapalit sila ng order ng pag-speak ng round, malamang, May iba yung yung judgment ko. Pero, para kasi sa akin, parang, naging moments talaga Ang dami din silang moments sa first, para sa akin kasi parang first and second round kay kay Van na yun, and third round kay Cripply. So, para sa akin 2-1 ang Van. Subjective talagang battle rap, no? Kasi ako, para sa akin yung round 3 yung round 3 ni Cripply yung pero sa kanila yung malakas. Sobrang hirap. Ito na. Alos natin kasi ayaw na mag-judge ba sa akin yun pakiramdam ko ngayon live para sa akin round 1 binigay ko kay Van tingin ko kasi unang banat siya pero si Cripply unang banat ay yung unang banat pwede mo ulit yun makat na si Van halos natamaan niya lahat ng... Ba't kasi hindi kinap? Diyos ko. Pero totoo nangyari yan Ako nagre-review ako, diba? Minsan nakakalimutan ko sino yung nauna. Ako, dito ako Ano na lang ako, nagre-review na lang ako dito Sarili kong kwarto. Nakakalimutan ko pa sino nauna. Sa makabagong mundo, maikli na talaga yung natin Kakaroon tayo short-term memory kasi kaka-TikTok, kaka-consume ng mga short-form videos, ganyan. Parang, hindi man normal, pero madalas siya mangyari. Naiintindihan ko si Kilan. Nangyayari talaga. Ito pa kaya na tournament, diba? Judge ka ng tournament. Mas nakaka-pressure. Unang banat siya, pero si Cripply unang banat ay yung unang banat. Pwede mo ulit yun, Pwede mo ulit yun. Maano na lang, makat na. Si Van halos natamaan niya lahat ng mga gagawin ni Cripply. Yung sa may sugal. Ay, sugal. Sobrang solid nun. Yung punto, maganda rin. Yung mga angle nga. Sobrang dipit din naman ni Cripply. Mas marami siyang punches, pero talagang mas grabe yung effect para sa akin ang ginawa ni Van. Sa round 2, halos same din. Gabuhok lang din naman. Sobrang dikit ng laban na yun. Then yung round 3 naman, tingin ko dahil, hindi ko rin masabi talaga dahil huling banat pa si Van. So, Van may siya, may recency bias din na nangyari. Tingin ko lang dahil mas tumatak. Huling banat, tumatak, ang gaganda ng ending pa nilang dalawa. Kung tutusan, para sa akin, kung hindi tournament to, pwede nyo tayo. So, kailangan natin mamili. Yun, para sa akin, Van. Shoutout kay Kuya Hip. Love you. Dahil kanilang binoto ko si Cripply. Pareho silang komedyante, pareho
intensity ng mga punchlines nila, pareho yung bigat ng punchline nila. Siguro magkakatalo talaga kung paano diniliver. Mas maraming elements akong narinig kay Cripply. So, Cripply. Okay. Done. Yan, natapos din. Tagal ko nakaupo dito. Ang haba ng judging. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Share nyo naman yung thoughts nyo and tulungan nyo ako sa mga reference na hindi ko na-gets. Yun lang. Maraming salamat sa panonood.